Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Ito ang aktual na video, kuha sa cellphone ng isang kapitbahay. Ang 19 anyos na dalaga na si Cherry Rueda hindi na halos makita matapos kuyugin at kulpihin ng kanyang lola at 3 tiyahin sa labas mismo ng kanyang bahay. 4 na matatanda laban sa isang maliit na dalaga. Matagal nang pinag-iinitan at matinding karahasan ng sinapit ni Cherry sa kamay mismo ng kanyang lola at sadistang 3 tiyahin. Nagawa nila ito kay Cherry dahil wala ang kanilang mga magulang at tanging kapatid na babae lang ang kasama ni Cherry. Matagal na po kami pinag-iinitan at pinagsasalitaan po ng masakit na salita ng tiyahin ko po at lola ko po. Pag nakakasalubong po ako ng tita ko kahit saan lugar, binabangga po ako, sinasaktan po ako, pinaparinggan po ako. Din daw po ako virgin, wala daw po kami makain, hindi daw po ako makakapag-aral ng maayos dahil po wala po kaming pera. Wala din po daw kaming magulang nakasama sa bahay kahit daw po ganonin po nila kami. Wala daw po kami magagawa dahil po wala kaming tagapagtanggol. Kaya ginagawa po namin magkapatid. Iniintindi po at inuunawa na lang po yung sitwasyon. Galing po akong labas, pauwi na po ako, nakasalubong ko po ang dala ko pong tita sa iskinita na Tita Risa at Tita Glessy po. Si Tita Glessy po, pinagmumura na po ako. Tsaka po si Tita Risa po, inablot na po ako. Doon na po ako napaupo. Doon na po nila ako pinagtulungan dalawa habang pinagmumura po. Nagulat po ako kasi nakarinig po ako ng sigawan sa labas. Kaya lumabas po ako at nakita ko po yung ate ko. At yung Tita Glessy, Tita Chrissy, Tita Risa ko po is pinagtutulungan na po siyang sabunutan, tadyakan, at kung ano-ano pang pagkakalmot. Pinagsasabunutan po ako para po akong aso. Pinagtatadyakan, pinapak po ako sa nguso. Inubaran pa po yung dito po sa dibdib ko tsaka yung pants ko po. Lahat po ng kamay nasa katawan ko na. Nung nandun na po ako, nakasalubsob na po ako. Hindi na po ako kita sa video. Naramdaman ko po na binuhat po yung ulit yung ulo ko para po mauntog sa gate. Kaya po inawat ko po, nagmamakaawa po kung tumigil na po sila. Ngunit hindi po sila naawa, pinagpatuloy pa rin po nila yung pananakit nila sa ate ko. Nagsilabasan po yung mga kapitbahay namin bago po ako mahimatay nun. Nung binubugbog po nila ako, natanggal na po yung salamin ko. Hindi ko na po alam kung nasan na po yung salamin ko, naapakan na po. Pagdating po namin sa barangay, magre-reklamo na po ako, magsusulat na po ako ng complaint ko. Hindi ko po masulat ng maayos dahil po mataas po yung grado ko. Kaya po nag-decide na lang po ako na ibenta yung buhok ko. Mahirap din po i-let go yung buhok ko kasi po mahalaga din po sa akin. Pero po wala po akong nakitang solusyon eh. Kaya po binenta ko na lang po yung buhok ko para po may salamin po ako. Ang nagiging problema nila dito parang may pang-aabuso doon sa mga kamag-anak. Dahil walang magulang, walang tatay, walang nanay, tumitira lang doon sa bahay. Kaya sila naiipit. We will do a welfare check or safety check. Tinitingnan natin yung kapakanan, kalagayan nitong nagrareklamo sa atin. O, kabisada niya ang gagawin niya. Okay? Simula ngayon, tigilan nyo ang karahasan sa salita, sa gawa. Total, wala naman kayong bakas, anarkiya kayo eh. So mag-uusap tayo sa lengguwahe nyo, pagkang kakaintindihan tayo. Huwag ka lang sisiga-siga ng parang tigre, kita gagawin kitang parang pusa. Huwag ka magiging agala, gawin kitang sisi. Kung cobra ka, gawin kitang bulati. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Titigan mo ako, hindi ako Tulfo, bitag ako. Nagubad na ako sa lamin sa'yo. Ito, ako, sasambunutan ng lola. Ikaw, anong gagawin mo? Huwag naman sinabi ko. Huwag naman salita. Ayaw mo na. Nakita mo yung size ng sapatos ko? Ayaw mo na. Anong size to? Size 11. Huwag naman magsalita. Pag hinubad ko to, papalo ko sa pader, magbabaon sa'yo. Itong bungangera misis mo. Bungangera, patunayin mo. Sana may lamok ako makita rito dumapo sa pisngi mo. Iwas dengue, gaganuin ko. Ibalato nyo sa akin to kasi kung hindi, babalikan ko kayo. Hahabulin kita. Hahabulin kita. Hahabulin kita.
4 ng Marso, pumila sa Bitag Action Center ang 19-year-old na dalaga na si Cherry Rueda kasama ang kanyang ina na si Coritha Pestaño. Binugbog ka? Yung apat po doon, tita ko. Binugbog ka ng tita mo? Opo. Alright, get this one. 10 ng Marso, sanipuwersang inimbestigahan ng IPMI NGO at Bitag Next Generation ang maselang reklamo ni Cherry laban sa kanyang sadistang lola at 3 tiyahin. This is the first time na sinaktan ka o may mga instances pa na nasaktan ka na before? Nasaktan po ako yung tita ko po nung Rika po. Binabangga po ako pag nakikita po. Pag naglalakad kayo, binabinagin niya pa. Opo. Bakit kayo binabuli? There's really an abuse dun sa part na yun. Wala silang karapatan na ganun siya, ganun hindi naman pala sila nagpalaki or tumipili. Okay, go ahead. Yung binabanggit mo kanina na binabangga or binubuli ka ng mga tita mo, hindi ka ba nagsumbong dun sa guardian na lola mo? Sumbong po. Anong reaction ng lola? Iayaan po daw kasi gano'n naman talaga sila. Pero sabi po nila na magsumbong daw kay Papa. Nagsumbong po ako. Tapos sabi ko, ayaan mo na. Sa ngayon, nangyayari na yan, hindi nyo ba naisip na, Mama, sama na lang kami sa'yo, parang mas okay yata kami dyan, wala bang ganun naiisip nyo? May ano po kasi Papa na matagal na po niyang plano mamupaan na lang. Iwanan na lang yung bahay. Okay. Kailan daw yun, sabi ni Papa mo? Pag may pera na po. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo may himasok na ako? Gusto mo bisitahin kong lugar niyo? Kasi alam ba nila na pumunta ka na rito? So, anong sinasabi? Pinagtatawanan ka? Yung tita ko po, sabi, paparin ko pa po daw. Okay, anong sinabi ng barangay? Nakikinig lang? Walang ginawa? Ano lang daw po yun? Galos lang daw po yun. Wala naman daw po nakita ng physical injury sa medical ko. So, ibig sabihin, tingis ka lang. So, dehado ka? Opo. Sige, pupunta kami ngayon. Matapos mapakinggan ng IPMI at Bitag ang reklamo ni Cherry, agad pinagplanuhan ang gagawing welfare check at safety check sa kanilang tinitirhan sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Okay, ganun ang gagawin natin. Hahanapin natin itong barangay na to and then we will do a welfare check or safety check. Tinitingnan natin yung kapakanan, kalagayan nitong nagrareklamo sa atin. Nagiging problema nila dito para may pang-aabuso doon sa mga kamag-anak. Dahil walang magulang, walang tatay, walang nanay, tumitira lang doon sa bahay. Kaya sila naiipit. 3 auntie ata ang umaabuso rito, nananakit at saka lola. Pupuntahan natin, barangay muna. Para presensya natin malaman, dapat kontakin yung local police doon. O, kabisado niyo ang gagawin niya. Okay? Wala nang iba. Sa inyong karunungan at inyong kaalaman sa pagsusuri, Yes po. anong nakita niyo po? Doon sa umpisa pa lang, away pamilya kagad ang nakita namin, sir. Kung matanda at matanda, huwag tayo makikialam. Kung mga tiyahin 40 to 40. Pero ito'y apo. Yes po. Medyo So, mga bata-bata hindi na to eh. Ibang henerasyon na to eh. Maintindihan ko yung mga lintik na lola, magpatayan man yung mga yan, okay lang sa henerasyon nila. Yung mga magulang nila at tito niya, tita niya, sa level nila yan. Yes, Ibang henerasyon yan. Tama po. Pero sila mga apo, bakit yung mga apo sinasaktan ng mga matatanda, na tanda, paurong na ata, why pick on her? Yun ang gusto kong sabihin. I find domestic violence, Women's Month pa ngayon. Saan ba kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob itong mga tiyahin ito at yung mga lola nila, bakit siyang pinagbubuntunan? Kasi kung pag-iimbestigan ninyo, aayusin nyo lang para maayos, pero merong inhustisya kung pag-uusapan ng karapatan niya, verbally abuse, physically abuse,
Grave aggression, grave oppression ang nakikita nung mismo mga kamag-anak niya. And the first step ng justice, pakikinggan natin siya. Yes, boss. Unawain natin siya. Intindihin natin siya. Gusto ko makita ang mga pamilya nito, eyeball to eyeball ng mga maabuso sa kanya. Nasaan mga potok sa buho na to? Gusto ko makita ang tahanan ng mga yan. Turo mo sa amin ang bahay na tiyahin mo. Gusto ko makita ang bahay mo. At titingnan ko, susuriin ko, ang tawag niyan, welfare check. Safety check. Kung ikaw ba'y ligtas pa. Kung ikaw ba'y nahaharap sa panganib ng mismo mga kadugo mo. Hindi na ako naniniwala doon sa lupon-lupon. Pag-aayusin kayo, dehado kayo. Siguro, bisitahin muna natin. Kasama ang mga opisyal ng Barangay Santa Monica, agad tinungo ng bitag ang sinasabing bahay ni Cherry. Habang papunta ang bitag sa bahay ni Cherry, nadaanan ng aming grupo ang matandang lalaking ito na nagpakilalang lolo ni Cherry. Lolo ko yan. Kapatid ko yung sinapunutan niya. Siya ang isang bunot? Siya po. Sigurado ka? Opo. Ang bahay nila Cherry, mapapansing gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero, masikip at magulo, hindi akma para tirhan ng dalawang dalagang babae. So, eto yung tirahan mo. Ano na po, butas na po. Okay. Tapos ito po yung kwarto po namin. Kwarto rin yung magkakapatid. Tapos ito po yung butas na walang, ano, Yung ano yan? Ano yan? ito po yung, ano, yung kalanto namin walang, ano. Yes. Diyan ka nagluluto. Opo. Nung may gas pa po. Tapos Wala ito po po. yung banyo. Yan ang bahay niya. Opo. Ito yung bahay ng tatay niyo noon. Sa Bausi po kayo? Yes. Nakabisita na ba kayo sa lugar niya? Hindi ko pa lang. Ngayon pa lang. Kaya namin sinili para makita ang kalagayan niya. Pero hindi ka naman pinapasok dito. Hindi po, pero pinapalayas po kami dito nung pagtapos po ng aral. Yun po yung nagsabi niya. Sinabi na ko po yung kapatid niya. Ayun po yung tatay ng dalawang tita ko na ngayon namin. Siya po yung nagwawala nung pagtapos. Yung lalaki? Opo, kanina po. Okay. Ang nagpatayo nito, tatay mo. Opo. So simula nang umalis ang tatay mo, kayo na ng kapatid ng minor de edad na kasama. Sino nag-aalaga sa inyo? Dalawa lang po kami dito. Yung kapatid ko po. Anong oras na kayo pag umuwi rito? Ano, minsan po hapon po. Ako po yung nauna. Tapos yung kapatid ko po, 8 po yung... May pasok. Opo, sa school. Ang gago. Sinong sumusuporta sa pagpapaaral? Si Papa po. Walang tumutulong sa iyo. Yung ano ko po, yun po yun. Yung lola ko po dyan. Minsan po may bigyan niya po kami ulam. Kulang. Opo. So kailan nagawa itong bahay na to? Maliit pa po kami. Yung mga- So dito ka na lumaki. Opo. Saan ka nag-aaral? Forest po, St. John. May libre pong voucher. Sino nagbibigay sa ng allowance? Si Papa. Kumusta naman? Nagkakasya? Nagkakasya po kahit maraming utang. Nagtatrabaho ka? Opo, sumasayad din po sa bakery. Para po may pagbaon. Ang welfare at safety check na kasalukuyang ginagawa ng bitag at ng barangay, pansamantalang natigil matapos makarinig ng boses ng isang babae. Sino yung nagdadak yan? Ayun po yung nagpapalayas po sa amin. Dito po. Tawagin mo nga. Lola! Lola!
Halika, kausapin ka daw ni Sir Ben. Tara lang. Ay, maganda ka po po, sir. Baka tara. Yung nanay kasi nung mga nireklamo niya. Di, tara, doon tayo. Dito po, pati po. Di, tawag po kayo ni Sir Ben. Halika po kayo. Para marinig yung part niyo. Konting informasyon lang ibibigay. Sige, Doon po? Oo. Sige po. Halika, tara na. doon, sige na. Ay, hindi naman po ako natatakot sa kanina sa mga complainant. Oh, sige lang, kung ano. Ako na lang para matapos na yung... Makuha lang ang panig mo, ha. Ang matandang lola na naka-blue na sando ay si Priscilla Estre, isa sa mga lola na nang-aabuso kay Cherry. Okay, sandali po. Sino po kayo? Nanay po ako ng yung mga kinumplain niya. Nanay ka ng kinamplain. Sa mga katuwid, anak mo sino yan? Si Glessy po, tsaka si Chrissy. Si Chrissy. Eh naman, Ako po yung Lola, Dolores, tapos yung Lola Dolores. isa ko pong Oh, ang mga anak mo yung nanakit. Ay, hindi po sila nanakit. Anong nakita ko dun sana pinagtulungan niyo sa video? Ay, hindi po yun totoo. Sinungaling yung video. Hindi po yung totoo. Hindi, sinungaling yung video. Kasi po, Sandali. Stay! marami po kasing umaawak noon. Huwag niyo akong lukohin. Hindi ako tulfo, si bitag ako. Nambibitag ako eh. Nambibitag ako ng sinungaling, nambibitag ako ng marahas, nambibitag ako mapang-ape, abusado, siraulo, niloloko kami. Nababasa ko isang tao pag nagsisinungaling, huwag na tayo magtapos dito. Ngayon, hindi ikaw unang pakay ko, tiningnan ko rito, sa loob pa lang ang daldal mo eh. Kaya nabuisit ako lumabas para tingnan ang mukha mo, tabas ng dila mo. Ito muna ang gusto kong sabihin. Away ng mga malolo, lola, sa inyo yan. Yung mga anak ninyo, mga tito-tita nila, mga apo nyo yan. Magpakita kayo na magandang ehemplo dahil yung asal magmumula sa magulang, sa lola, sa ama, ina, at doon sa mga apo. Eh ngayon pa lang, ang pinamamalas nyo, puro kamalasan, puro katarantaduhan, puro ewan. Gagalit ako eh. Ang kalagayan at kapakanan niya, sinilip ko muna. Una sa lahat kung ano ang estado ng kanyang kalagayan. Walang nanay, walang tatay, iniwan sila ng kanyang kapatid. Entonces, sa in-compound kayo ng pamilya, ang ayaw ko, yung sinasabing matinding pang-aapi. Matinding yung karahasan na sa salita. Giiwan ako ng mensahe, disiplinahin mo ang anak mo. Kung hindi mo kaya magdidisiplina, may isang taga-disiplina at magdidisiplina dyan. Iba yung disiplina, ibang parusa. Ang sinapit niya parusa. Ano-ano mong tatay niya? Pamangkin nga po yun ang asawa ko. Pamangkin ang asawa mo. Nasaan ang asawa mo? Andiyan po sa... Ba't di mo tawagin? Eh, nag-aalaga po kasi yun ng apo niya. Kanina, sinalubong na ako eh. Kanina nagsasalita, pati ako niloloko. Ikaw na magsasalita. Maya-maya, lumutang na si Santos Estre o mas kilalang Kokoy, ang lolo ni Cherry. Sinalubong mo ako kanina rito, sabi mo, siyang nanambunot. Pwede ba siyang manambunot sa mga ano? Ikaw ba nanambunot? Yung totoo lang, pa sabihin mo. Sandali. Kailangan mo sila. Ay, sandali. Sandali. Ay, makinig ka. Huwag mo ako lolokohin ha. Kayaan mo na. Shh! Kailangan mangyayari. Hey! Kinig ka. Andres ka ba? Bakit siya nagsasalita para sa'yo? Pareho kayo ng kasaluan. Hindi ko malaman kung sino kapalda eh. Makinig ka. Sa itsura mo yan, para ka maamong tupa. Sana nga. Huwag ka lang sisiga-siga ng parang tigre, kita gagawin kitang parang pusa. Huwag ka magiging agala, gawin kitang sisi. Kung cobra ka, gawin kitang bulatik. Hindi ako nagbibiro. Simula ngayon, tigilan nyo ang karahasan, sa salita, sa gawa. Huwag nyo nga apihin. Makikiusap ako sa'yo, hahabulin kita. Hindi ako nagbibiro. Hahabulin kita. Hahabulin kita. Patunayin mo, misis mo, kung sino pa sa pamilya ninyo. Walang magulang to, nag-iisa. So, sinong tatakbuhan niya ngayon? Barangay? Lolokohin yung barangay, wag ako. Simula ngayon, mag-i-issue ako ng warning. Wag na wag niyong gagawin ang pananakit sa salita, sa gawa. Hayaan niyo siyang mabuhay ng tahimik, makatapos ng kanyang pag-aaral. Ano pa naman meron sa kanya? Gusto niyo makuha tong lugar na to para mapasa inyo? O, ayaw niyo. So, ibalato niyo sa akin to kasi kung hindi, babalikan ko kayo. Total, wala naman kayong batas, anarkiya kayo eh. So mag-uusap tayo sa lengguwahe nyo, magkakaintindihan tayo. Pag nakatanggap lang ako, pag nakatanggap na ako, ikaw at ako magtutuos, mag-uusap tayo. Wala akong pakialam sa kanya. Kaya nga, tapos ginagawa ako, sabi mo, eto, apo, sasambunutan ng lola, ikaw, anong gagawin mo? Huwag ka magsalita. Kaya mo na. Nakita mo yung size ng sapatos ko? Kaya mo na. Anong size to? Size 11. Huwag ka na magsalita. Pag hinubad ko to, papalo ko sa pader, magbabound sa iyo.
Parang basketball, bugbog. Sana may lamok ako makita rito, dumapo sa pisngi mo. Iwas dengue, gaganuhin ko. Ngayon, nagkakaintindihan tayo. Hindi ako nanduduro, ginagawa ko lang. Nakakita ka ngayon ng siga. Nakakita ka ng siga, tumingin ka sa akin. Nakakita ka ng siga. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Nagubad ako salamin sa'yo. Tumingin ka ulit sa akin. Titigan mo ako, hindi ako tulfo, bitag ako. Simula ngayon, tatayo at tatayo ako sa kanya. Makikita mo akong bumibisita rito. Pag hindi man ako, makikita mo magpapadala ako rito ng mga investigator ko. Hihikayatin kong buong komunidad na kapag nakita ko ang pagdahas na ginawa mo uli, ikaw at ako magtutuos. Kaya pag medyo gumana na ang kanyang dilang kumate, tapyasin mo na. Ba't ka kumakamot? Gusto mo ng shampoo? May balakuba ka ba? No. Itong bungangera misis mo. Bungangera. Nakita mo, bungangera ka raw. Wala pong problema. Hindi. Magbunga nga ka, wag mo lang saktan at yung mga anak ninyo, sabihin nyo. Pag nakipagkamay ka sa akin, ibig sabihin, nag-usap na tayo, gentleman's agreement. Pag nilabag mo to, bibisitahin kita. Darating ako. Hindi ako nagbibiro. So, Kokoy, makikipagkamay ka ba sa akin? At pag nakikipagkamay ako, nagkakausap na tayo, nagkasundo na tayo, hindi mo nagagalawin mga to. Hindi mo maginagalaw, di ba? Hindi magkamay ka na kay sir. Sige na, sir, tama. Para ano. O kita mo, tinutula ka na ng misis mo. Parang, Yung tinigay ko po yung apo ko muna. pag may nangyari, kahit hindi siya may gawa, siya kakausapin ko. Tsaka, siya ang madadali. Mag-usap na tayo. Malinaw na. Sigurado ka? O, makikipagkamay ako sa'yo. Nakita niyo, ha? Babalikan kita pag kinalaw niyo to. Okay na sa'yo? Baka naman yung pag-umalaw rin, sasabihin mo sa amin. Hindi po ako sinungaling. Sige. Chip, nandito pa ako, niloloko mo na. Sino to? Ikaw? Sino to? Ikaw daw kasama bumugbog. Yung anak mo ata gumaganyan. Yung anak niya sino? Sabihin mo kay Rika, tsaka sino? Si Rika at si Risa, makinig ka. Hey. Ako mag-iiwan sa'yo, bilang matanda, total hindi niyan man narespeto siguro yung barangay. Kaya ako kayo binisita rito. Pag ang taong binisita ko, importante. Pakisabi lang na huwag nang sinisiko. Pakikiusap ako sa'yo. Igalang mo siya, igalang mo lahat. Mahalin mo yan. Kahit na kung minsan sinasabihan ka, palagpasin mo. Ang ayaw ko lang yung sinusuntok, sinisiko, ha? Or sinasampal. Yun ang ayaw ko, ha? Okay? Alright na siya. Okay na sa'yo. Kasi baka po batuhin na naman po nila. Sino nang babato? Yung po, yung matanda. Siguro po. Kokoy! Oy, Kokoy! Ikaw rin pag nalasing, binabato yung bahay nila, Sherry. Totoo ba? Siya ba nang babato ng bahay niya? Opo, tapos nung lasing po Patuwing nalalasing, pinalalayas kayo? Opo. Pag ginawa mong batuhin, hindi. Kahit na, nang babato ka ng kabilang bahay eh. Ano kaya batuhin ko rin bahay mo? Ano kaya palayasin din kita madaling araw? Gusto mo? Kung ano nagagawa mo sa kanya, ganda na gagawin ko sa'yo. Bago umalis, nag-iwan ng paalala si Bitag sa mga residente. Oh, makinig kayo ha. Bantayan niyo to na hindi na siya mangapi ng apo niya. Ano man bagay na hindi tama, isumbong niyo sa akin. Okay? Witness witness kayo. Diba ako? Pag nagkamali siya, bebueltahan ko. Okay, sige, o selfie na tayo. Okay. Pasave mo nga dito yung Gcash number ng mama mo. Sa akin yung Gcash number ng mama mo. Well, nakakalungkot yung ganitong sitwasyon na may pananakit within the family. The family is the basic unit of our society. That's the reason why we have parenting effectiveness service na kung saan ini-strengthen natin ang parental capability ng bawat Filipino family para makatulong sa pagpapabuti or yung pag-perform ng parental responsibilities ng parents and duty bearers. Tinitingnan natin dito, karahasan laban sa pagkatao. Which means, pwedeng physical na karahasan, pambubugbog,
at bumibigat ang kasalanang pambubugbog kasi pinagtutulungan siya. Ito na nga yung abuse of superior strength sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines. Ito'y isang uri ng pagkakait, ng karapatan upang mamuhay na mapayapa. At bahagi yan sa malaking kaparaanan nung tinatawag na the right to pursuit of happiness. Karapatan upang hanapin ang mapayapang buhay, karapatan upang hanapin ang buhay na nakakasiya sa kanya, karapatan sa isang buhay na hindi pakikialaman ng kahit na sino. Yung sitwasyon na binabanggit ng Saligang Batas ng Pilipinas. Well, the order of procedure in any legal matter has to be followed or has to be complied with. Pero sa social welfare kasi, mahalaga na nakakausap ng kliyente yung pong social worker assigned sa kanilang community para po ma-assess ano yung sitwasyon ng individual, ano yung dahilan kung bakit nararanasan niya o naranasan niya yung kanya pong pinagdaanan na may pang-aabuso para matukoy din ano yung kaukulang intervention na pwede pong gawin to address yung kanya pong situation. Well, we respect the procedures being performed by different government agencies because they also have their processes, they also have their guidelines, and we respect kung ano man po yung sinusunod din nila ng mga panuntunan. PSWD said, because of the devolution, dapat ang mag-intervene daw ay ang local social welfare office. It has to be the local. Hindi sila pwedeng agad dumirekta because that's bypassing the authority or the power of the local government or the barangay itself. Ang Local Government Code of 1991 or mas kilala sa tawag na devolution, matagal nang isinusulong ng IDMI-NGO na dapat i-revisit, i-amend at pag-aralan muli because it's already outdated. And it's the perfect time or it's about time to check the law. Ito yung isa sa mga dapat tutukan ng mababang kapulungan. So ano suma total nito? Ang suma total nito, dapat sinisilip na muli ang batas na yan, Republic Act 7160, yan sa devolution aspect na yan. Para maging maliwanag sa ating lahat, ano ba ang karapatan na ibinigay sa mga pamahalaan lokal, ano ang natira sa pambansang mga ahensya ng pamahalaan, at paano ito ipatutupad. Ganun lang ako kasimple yan. Kaya isinusulong ng IDMI-NGO na dapat magkaroon ng Magna Carta for victims of domestic abuse para wala nang maging katulad ni Cherry. Ang dami dyan ng mga katulad ni Cherry na nagtitiis lang at tumatahimik na lang. Tinitiis na lang lahat ng mga sakit, pang-aabuso, pananamantala na mismo mga kamag-anak nila. But they're just there. Kasi walang batas na pumuprotekta dito sa sektor ng mga biktima ng domestic abuse sa loob mismo ng kanilang tahanan. Kasalukuyang binabantayan ng bitag si Cherry at ang kanyang kapatid laban sa pang-aabuso at pamamahiya ng kanilang mga lola, lolo at tiyahin. Walang karapatan ng sinumang manakit sa loob ng tahanan kahit pa mismong mga magulang hindi maaaring saktan ang kanilang mga anak o kaya naman kabaliktaran. Manghihimasok ang bitag kung pag-uusapan ng kanilang kalagayan. Bago ang salitang welfare check at safety check na inumpisa na ng bitag, ito ay isa sa mga advokasya namin. Abangan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na bitag investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.